Oh guys, hello. Good evening sa inyo lahat. Ito si Gene. Welcome sa 11-9 Workshop. So guys, Happy New Year. Manigong bagong taon sa inyo lahat. It's 2026, no? So kung nandito pa rin kayo sa 11-9 Workshop, patuloy pa rin kayong sumusubaybay sa ating vlog. Maraming salamat sa inyo guys, no? So yeah, it's our first vlog for the year. Excuse me. Medyo may ano pa tayo, may ubo-ubo pa tayo ng konti, no? Malamig yung panahon. So, yeah, nagkasakit ako, anak ko, asawa ko, lahat kami nagkasakit. So, sa bagong taon. So, ganoon talaga. Pero magaling na kami, okay na kami. So, ayos na. So, yun nga guys, before we go on, gusto ko lang pasalamat sa inyo. Maraming salamat sa inyo. Walang sawang pag-suporta sa Live and Workshop. 40,000 na tayo guys. So, na-break na natin sa wakas. After so many years, na-break na natin yung 40,000 na subscriber count. So, hopefully, next year, 50,000 na yan. No? So, sana, sana. Or baka mahigit pa doon, no, guys. So, again, maraming salamat sa inyong pagsuporta dito sa ating vlog, no, guys. Okay. So, ngayon, wala tayong review, wala tayong mag-chillax lang muna tayo. Pero may gusto lang ako pag-usapan, guys. Napaka-importante ng topic na ito. Ano lang to na-curious lang ako, no, guys. Kasi kanina, habang check ko ng Facebook, syempre, may mga nagpa-pop sa atin ng mga post, no? Yung mga post ng mga nagvo-vlog din, ng mga kasama natin, yung mga contractor, mga pintor, mga karpintero din, di ba? Mga DIYers na nagvo-vlog din, no? And wala akong problema dun, guys, no? So wala akong problema sa kanila if they want to vlog, if they want to share yung mga knowledge and experience nila, okay na okay yan. No problem with that, guys. Nirespeto ko yan and alam niyo naman na napakahalaga ng experience, no? For example, merong mga karpintero na or pintor na 10 taon na sa trabaho ganyan, no, guys? So yung opinion nila is valid, okay? Yung mga idea nila, experience nila is valid, okay? Pero hindi ibig sabihin nun is tama yung mga sinasabi nila, okay? So, yeah, no offense, no? No offense sa kanila. Hindi porket yung lagi mong ginagawa mo na for like so many years, tama yon, okay? So, yeah, case in point. Okay, ito na. Pag-usapan natin to. May nakita kasi ako kanina nag-post, no? Hindi ko na sabihin kung sino to. Hindi ko na sabihin yung pangalan ng vlog niya or Facebook page niya or whatever or pangalan niya mismo, no, guys. Pero may nag-post kanina na sabi niya ang concrete neutralizer daw, no, yung concrete neutralizer lang daw, dapat daw kapag ginagamit lang daw ang concrete neutralizer para sa smooth finish ng konkreto. Kung rough finish daw ang konkreto niya, hindi na daw kailangan yon, no? Direction daw siya sa Flexiban, no, or whatever yung ginagamit niya na primer, no, do sa waterproofing, whatever do sa ginagamit sa concrete wall, no, guys. And I was like, no. Mali. Okay. So, mali yun. So, mali yun, guys. Mali. Kasi, ako hindi naman ako, hindi ako, hindi, again, mataas sa respeto ko sa mga marami experience sa ganyan, no, guys. Ako, hindi naman ako pintor, no? Hindi rin ako, pero, may alam ako. Nakausap ko yung mga, nakausap ako yung mga heads ng mga paint companies, yung sa Spero, no? Si, nakalimutan ko pangalan. Pero yung si Kuya, yung expert talaga yon sa pagpipintura, no? And yun ang number one yung sinabi sa akin na kapag ikaw ay nagpapasimento, nagpagawa ng bahay, siyempre papalitadahan mo yan, no? Bago mo pipinturahan yan, kailangan i-neutralize mo muna. Okay? Lasunin, or yung term na is lasunin, no? Lalasunin mo muna yung concrete, no? So, oo, kailangan pa rin lasunin ang concrete wall kahit rough lang, kahit rough finish lang, kahit hindi smooth finish, kahit sa labas lang yan, external, no? Kailangan mo pa rin lasunin yan, lalo na kung bagong gawa yung pader. So, bakit daw kailangan lasunin ang concrete o kailangan neutralize, no, guys? Sabi nung nag-vlog kanina, nabasa ko, ang concrete neutralizer daw ay pangtanggal ng mga chemical sa semento. Again, mali yun. Okay, so mali. Okay, so mali. Ang bagong concrete kasi, guys, yung semento, yan ay alkaline. So, mataas yung kanyang pH count, no? So, kailangan mo talaga i-neutralize yan, no? Kailangan mo talaga siyang i-acido para bumaba yung kanyang alkaline, okay? So, kapag hindi mo yan na-neutralize yung alkaline niya, anong mangyayari? Bubula o magbabalat yung pintura, no? Kukupas agad yung kulay or hindi kakapit yung pintura, lalo na kung water-based paints, no?
Well, pwede yang kumapit sa ngayon, pero after a few months, few weeks, few years, back na yan, no, guys? So, yung Lason o yung acid solution or concrete neutralizer, binabalanse niya yung pH, no? Para kumapit ng maayos ang pintura. Hindi niya tinatanggal yung chemicals. Okay, hindi gano'n, no? That's not how it works. Okay, science yan, no, guys? So, ang concrete neutralizer talaga nagbabalance ng pH niya para maging balance yung acid and yung alkaline, no? So, para mas mag-adhere yung pintura doon sa concrete wall. So, paano? Sabi kasi nung nag-vlog kanina, kapag wrap lang daw yung ginagawa niya, hindi na niya in-neutralize. So, kahit wrap yung finish mo, kailangan mo pa rin niya in-neutralize kasi kahit wrap, kaya wrap yan, kaya smooth yan, pareho pa rin yung chemical reaction sa concrete. Concrete pa rin yan. It's still concrete, no? Kaya wrap yung, kaya balak mo siyang i-wrap na pinturahan or smooth na pinturahan, concrete pa rin yan. It's still concrete. So, meron pa rin siya alkaline. So, kailangan pa rin siyang i-neutralize. Okay? So, tsaka mas porous pa nga yung mga rough finishes. So, kaya mas mabilis sumipsit ng pintura at mas prone yung mga rough finish sa problema. So, kailangan talaga na i-neutralize mo pa rin yan. Okay? So, kailan ba pwedeng hindi ka na mag-neutralize? Pwede ka lang hindi na mag-neutralize kung matagal na yung pader. So, like pinalitandahan niya like 6 months na. Mahigit 6 months, no? 6 months pataas, no? Wala siyang puting pulbos, di ba? Or lalagyan mo siya ng lalagyan mo siya ng muna ng cement-based finish, no? O tulad ng skim coat para waterproofing. 'Yon. Pwedeng hindi ka muna pwedeng hindi ka na lason. Pero kahit ganun pa rin, mas safe pa rin, nalalasunin mo pa rin siya. Okay? So, kahit na matagal na yan, o kahit lalagyan mo ng cement-based na skim coat or whatever, di ba? Kailangan may lason pa rin, guys. So, it's part of the process talaga. Hindi mo siya may iwasan, no? So, ano ba yung tamang proseso? Ito yung tinuro sa akin nung sa Spero, no, guys? So, first of all, yung concrete, i-cure mo muna. Okay, ano muna yan? Kailangan tuyong-tuyo yan. At least like 1 month, no? So, yung pinaka-ano na yan, 1 month, di ba? So, kapag natuyo na siya, tuyong-tuyo na, tsaka mo siya lalasunin ng concrete neutralizer, no? So, may nabibili naman concrete neutralizer. Yung iba ginagamit nila is muriatic acid, pero delikado yun, guys. So, mas safe yung concrete neutralizer. It's not expensive naman, guys. Mura lang yung neutralizer na yan, no, guys? Tapos, after mong i-apply yung neutralizer, babanlawan pa yan, di ba? Tapos patutuyuin. Okay? Pag natuyo na yan, tsaka mo pa lang siya ipa-primer ng concrete primer and then tsaka mo siya pipinturahan ng top coat. Okay? Yun. O, di ba? So, halimbawa, kung ginagawa mo naman exterior, ay mas dapat lang na i-neutralize mo yan, no? Kahit rough finish lang, no? Lalo na kung sa labas. Okay? So, mas mahal kasi talaga yung repaint kaysa sa konting oras at gastos ngayon, di ba, guys? So, sabi ko nga sa inyo, hindi naman ganun kamahal yung concrete neutralizer. So, kung idadagdag mo sa budget mo sa pagpipintura, nakatipid ka nga, kung inalis mo yan, nakatipid ka nga ng konti, pero in the long run, papagastos ka rin kasi ulitin mo yan pag nasira na yung pintura, di ba, nabakbak na, di ba? Hindi maayos yung pagkakapintura, di ba? So, yun. Now, I don't know kung ano yung sinasabi ng vlogger na, I don't know kung ano yung gusto niyang palabasin na bakit hindi na kailangan i-neutralize. Either nagmamadali siya, di ba? Gusto niya matapos agad, or nagtitipid siya, guys, no? Pero guys, alam niyo naman, ang secret sa maayos na gawa is time, oras, and yung process, no? Sundin natin yung proseso, di ba? So, kung yung kliyente natin is gusto yung ganito, no? Na ganyang finish, di ba? Willing naman sila magbayad, di ba? Willing naman sila magbayad ng pambili ng neutralizer, whatever, di ba? Sundin natin, di ba? Sundin natin yung gusto ng client. And huwag tayong magrekomenda na sabihin natin sa client na, sir, okay lang, hindi na ito neutralize. Huwag ganon. Huwag ganon, guys. So, huwag ganon, no? So, sabihin natin lagi na i-neutralize natin lagi yung concrete, lalo na kung bagong concrete, no? So, given na yan, SOP yan, guys. Given na yan. Kailangan natin gawin yan. It's part of the process. Hindi yan dapat nilalaktawan, no? Kasi yan yung, kumbaga yun, make and break eh. Kasi kung hindi mo ginawa yan, tapos nasira yung pintura, bakbak lahat yan. So, babakbakin mo lahat yan para lang i-repaint lahat yan. Kasi kung, halimbawa, yung buong wall mo, hindi mo pinaneutralize, no?
tapos nabakbak yung maliit na portion lang, kailangan mo nang bakbakin yung buong wall kasi lahat yan magkakaproblema in the long run, di ba? So, mas malaking problema, mas magastos, okay? At kayo naman mga gumagawa, guys, sabi ko nga sa inyo, mataas ang respeto ko sa inyo at wala akong intensyon na siraan kayo, di ba? Pero, kapag ganyan is, lagi nyong isipin na yung ginagawa nyong bahay sa inyo, di ba? Of course, pag bahay nyo, gusto niyo the best, okay? So sabi ko nga sa inyo, willing naman magbayad yung mga kliyente, di ba? Willing sila magbayad kung may kinakailangan na gawin, no guys? So ano yan, nasa para sa materyales, di ba guys? So yun ang kaninyo, lagi yung ano yung best. Tapos guys, kung kayo naman yung nagpapagawa, no? Kayo yung nagpapagawa ng ano, tapos sinabi sa inyo nung gagawa is hindi naman, sir, hindi na kailangan i-neutralize to. Huwag kayo papayag. Huwag kayo papayag. Sabi nyo, hindi, i-neutralize nyo yan. I-neutralize nyo yan. Ano natin, kailangan man-neutralize yan, lalo na kung bagong bahay, bagong gawa, no? Ang ganda-ganda ng bahay mo. Kailangan sabihin mo doon sa nagano na, ano, kailangan natin i-neutralize yan, no? Hindi ako papayag na hindi man-neutralize, okay? So yun, ganun sabihin nyo, para ano, para masindak sila, okay? So para gawin nila yung tama, no? Kasi yun talaga yung tama, no? Huwag natin pagpilitan yung ano natin, huwag natin katuwiran na experience natin ganyan, matagal na tayo sa ganitong ano, hanap buhay, no? Siguro magsasabi noon, laging nagba-back job, no? So hindi na, ayoko naman kayo i-judge, pero siguro magsasabi ng ganun na okay na yan, eh lagi nagba-back job kasi na either nababakbak yung mga ginagawa nila. I don't know. Hindi natin alam kung sinasadya nila yon, no? Hindi naman siguro. Let's give them the benefit of the doubt, di ba? Meron talaga mga nananadya para balik-balikan nila. Siyempre, pera yon, di ba? So, pero usually naman hindi ganon, no? Hindi naman ganon. Minsan talaga kulang lang sa ano, kulang lang sa kaalaman. So kaya nga nandito tayo para mag-share tayo ng kaalaman, especially with this one, no? Again, guys, don't forget yung concrete neutralizer. Napaka-importante niyan. Kay wrap finish, kay smooth finish, no? It's still concrete, so kailangan pa rin i-neutralize. Okay? So yun lang. Okay, medyo napahaba tayo. Bala ko mga 5 minutes lang to. Pero medyo malaman yung topic natin ngayon. So I hope na may natutunan kayo, nag-enjoy kayo guys. So I'm gonna see you guys again next time. Thank you so much for watching. This is Gene from 11 Workshop. Adios!